Let us open our Bible, mga kaigsunan, the book of John. Atong i-meditate, mga kaigsunan, part sa kinabuhi ni Jesus Christ diri sa kalibutan. Unsa ka kanindot unta, mga kaigsunan, no? Kung naabot pa ta sa time ni Jesus Christ. Nakita na to siya in His human form, face to face. And experience na to si Jesus Christ, mga kaigsunan, sa iyang pagdala, leadership, sa iyang kanang papa or pagakuya, mga kaigsunan, unsa ka kanindot ang feeling, di ba? Imagine na nang close kay ni mga person, mga kaigsunan, kanang duol jud kay sa mong kasing-kasing. He may not be your brother, your father, your sister, your mother, mga kaigsunan, pero naa siya'y lugar sa mong kasing-kasing tungod sa inyong fellowship, tungod sa iyong naabtan, tungod kay nagkita mo and namoy kanang ng things in common, mga kaigsunan. So John chapter number 13, atong bagabasahon. Basa lang tagpipila ka mga verses, no? As we meditate the word of God, mga kaigsunan. 13 verse 1 hangtod sa verse number 5. No? John chapter 13 verse 1 down to verse number 5. Nanabantanan? Amen. Dunganan na nato pagbasa, mga kaigsunan, kay gamay ra man ni 5 ra man ni ka verses. Atong dunganan pagbasa. John chapter number 13 verse number 1. Ready, read. Now before the feast of the Passover, when Jesus knew that his hour was come, that he would depart out of this world unto the Father, having loved his own which were in the world, he loved them unto the end. And supper being ended, the devil having now put into the heart of Judas Iscariot, Simon's son, to betray him, Jesus, knowing that the Father had given all things unto his hands, and that he was come from God, and went to God, he riseth from supper, and laid aside his garments, and took a towel, and girded himself. After that he poured the water into a basin, and began to wash the disciples' feet, and to wipe them with the towel wherewith he was girded. Let us pray. Ginoong Diyos, lamigamhanan sa tanan. Salamat, dear Father, O Lord, that one day you came to this world, and you loved us, Father, O Lord, unto the end. Thank you, Father, of your great love, that one day, O Lord, you gave your only begotten Son, that whosoever believeth in him should not perish, but have everlasting life. This morning, Father, O Lord, as we meditate your word, at the time, O Lord, that you wash the disciples' feet, give us the lesson, O Lord, nga imong ganahan ipaabot sa mga, dear God. Tabangi kami, O Lord, nga among makatunan, O Lord, unsa ang imong gibilin kanila sa imong mga disipulo, dear Father. And also, Father, O God, kuha ang mga babag karong kabuntagon, kuha, O Lord, ang mga discouragement, kuha, O Lord, ang pride, ang tanan, O Lord, nga pwedeng makasamog sa mong pagpangalaga diha kanimo ug pagpaminaw sa imong pulong, dear God. Empty our hearts and minds, Father, O God. Maybe, O Lord, many times we have heard this passage, many times we have heard this chapter of the book, but we believe, Father, O Lord, every day nga na kay mensahe, Father, O God, it is new every morning. Dear Lord, as we continue, guide us, and once again, O Lord, we are praying for our pastor, for his health, nga ikaw mo'y maghahatag kayuhan padayon kaniya, Father, dear God. In Jesus' name I pray, amen and amen. Manglingkod tang tanan palihog. Now, some part of the Bible, mga kaigsunan, excited kay ka maminaw. Some part of the Bible, excited kay ka sa story. When the time, nga story na to ang lesson ni David, mga kaigsunan, Goliath, mga kaigsunan, grabe nga action. Kung atong i-story, mga kaigsunan, ang part sa mga judges, mga kaigsunan, grabe nga gubat, grabe nga away. In fact, mga kaigsunan, naa sa Bible, na record, mga kaigsunan, pila lang sila hundreds, pero na-defeat nila ang pila ka thousands nga nation. Grabe kay ka-exciting. And the time po, mga kaigsunan, nga si Jesus Christ na born diri sa kalibutan. No? Ang excitement nga pwede nimong mabuhat kung we really read the Bible, mga kaigsunan, meditate the Word of God, mga kaigsunan, or kung excited ta every time makita na to ang story, mga kaigsunan, kay lahi ra gyud ang dating sa tuwa. Kabantay ta ba sa mo tan-aw tag salida, mga kaigsunan, ba sa pusilon gyambida mo lihay pud ta bisan ta maygo. Kaya naman, ang excitement naa diha, no? Kanang gira na kayo, gubat na kayo, action na gyud kayo, tahupo po nang uban, no? Nya kung horror na gani, tago-tago po sa habol ang uban. Di ba?
Kay ilang gi meditate gyud ang unsay nigawas sa salida. No? Unsay gi-portray sa salida mga kaigsunan. No? Kung kuan pod sad story pod hilak-hilak pod din ta. Tinuod dili. Di pa gyud mo ang kuno na. Labi na mga K-drama no, tanawo no. Dugay kay matugabi, puwa kay mata, abig unsay problema ba? No? K-drama ra day nakapahilak niya. Kaya nga na mga kaigsunan, di ba? Kaya nga naman, excited ta na ata sa emotion kung unsa ang salida. Same thing sa Word of God, mga kaigsunan. There are various stories diri sa Bible, mga kaigsunan, nga we could feel the same. We could feel excited, we could feel thrilled, no? Matrilled ta mga kaigsunan, or we could feel angry. Kaysa panghitabo, bitaw? No, masuko ta mga kaigsunan. Sa time ni Adam ug ni Eve, anak nila si Cain ug Abel, maglagot tang anong gibuhat gito ni Cain sa iyang igsuon. No? Maglagot tang anong gibuhat sa mga igsuon ni Joseph ang ilang gibuhat ni Joseph. Di ba? Kaya nga naman mga kaigsunan, naapoy life nga giportray ang mga story sa pulong sa Ginoo. But this time, mga kaigsunan, in this passage of Scripture, mga kaigsunan, in this John chapter number 13, nagsugod diri ang sad story sa life ni Jesus Christ. Kaya nga naman, mga kaigsunan, 1 to 12 sa Book of John, mga kaigsunan, ang ministry ni Jesus Christ, iyang gipakita. Nagwali siya, daghang mga challenges, mga kaigsunan. But this time, grabe kabugat ang emotion diri nga time. In fact, nisunod pag yun, mga kaigsunan, katunang sa katong garden, mga kaigsunan, nga nagpray si Jesus Christ sa ihang mga disciples, mga kaigsunan, sa Matthew, mga kaigsunan. Samot pag ito. Kaya diri, mga kaigsunan, verse number 1, ningon siya diha. Now before the feast of the Passover, when Jesus knew that his hour was come, that he should depart out of this world unto the Father, having loved his own which were in the world, he loved them unto the end. No? Kung tan-awon pa lang nimo ang verse number 1, mga kaigsunan, grabe na nga kabugat nga emotion nga gisuwat ni John diring dapita. Kaya nga naman, mga kaigsunan, Jesus Christ, kibaw na siya, mauna gyud ning adlaw, mauning orasa, mauna ning higayuna. And this is the last time makauban nako ang mga disciples. Verse number 2, and supper being ended, the devil having now put into the heart of Judas Iscariot, Simon's son, to betray him. And verse number 3, Jesus, knowing that the Father hands, all things, and that he was come from God and went to God. In verse number 4, in taking water, he riseth from supper, and laid aside his garment, and took a towel, and girded himself. Pagkaibaw I know si Jesus Christ, kibaw na gini siya naran unsa nga adlaw, unsa nga oras, every moment siyang kinabuhi, kibaw na gini siya sa padulong. But this time, nagka-close na gid, mga kaigsunan, nga mabuwag na siya mga disciples. Even this time, mga kaigsunan, kabantay ka ng oras nga sa imuhang close friend nga mularga siya sa gawas or na siya'y trabaho adto sa layo or muuli sa probinsya, kanang naan na lang mo'y gamay na lang kayo nga panahon magkuyog. I-cancel nimo imong uban nga mga transaction para lang ma-maximize ang inyong adlaw dihan dapita. Kaya nga naman, dear man kay na niya, nimo siya. Bisan kay bawgo ka nga mobalik pa siya, pero bisan kay bawgo ka nga magkita pa mobalik, but naay times nga dugay pa mo magkita, mga kaigsunan. So gamay na lang nga higayon magkuyog mo. So imo ginang kanang suliton, di ba? Kanang term nga suliton, no? Ingana ta, mga kaigsunan, kung dear kayo nato ang usa ka tawo, kung naaduol kayo sa kasing-kasing nato ang usa ka tawo, kay kung dili, mga kaigsunan, wag gyud tay time, di ba? Wag gyud tay time, mga kaigsunan, bisan pila pa kadaghan nga oras ang ihatag sa atoa, kung dili duol sa tong kasing-kasing, dili close sa tong kasing-kasing, wala gyud tay time. But in this time, mga kaigsunan, Jesus Christ, mga kaigsunan, gamay na lang gyud ang panahon nga iyang makauban ang mga disciples. But what Jesus did, mga kaigsunan, He served them for the last time.
He served them for the last time, mga kaigsunan. Verse number 4, He riseth from supper, and laid aside his garment, and took a towel, and girded himself. Verse number 5, after that, he poured water into a basin, and began to wash the disciples' feet, and to wipe them with a towel wherewith he was girded. Imagine, ana, mga kaigsunan, ang kasing-kasing ni Jesus Christ. Last na lang kunin makauban silang tawhana. Last na lang kunin makauban ang akong mga disipulo. And last na lang kuning hunat sa pagserbisyo nila. And then Jesus Christ did what the thing or unsa ang pinaka-lowest nga pwedeng buhaton, to wash someone's feet. Lisod kay na mga kaigsunan sa ilang time sa una. Kaya nga naman, wala biya sila sapatos, why medyas. Maglakaw sila sa una mga kaigsunan. Maklaro gyud ang tiil. So, na tendency nga magkahugaw, lapok, papatakay ba, usa sa mga disciple ato, gikantos basakan. Oh, di ba? Kung gikantos basakan, usa sa mga disciple ato, pertig dugaya mo maglimpyo. No? But unsay gibuhat ni Jesus Christ mga kaigsunan, iyang giwash the disciples' feet. Nya kung magwash sa disciples' feet mga kaigsunan, dili biya na magbarog. Maglingkod ra ba na? Kita ka ng manicurista? Kasi nakasuway pamanicure diri sa TLB. Oh. Basta na ilaki mo isa, balaka dyo ko. Di ba? Kay, mulingkod yun siya sa gamayng bangko niya. Iyag yung kanang mitikuloso kayo nga paglihok ang iyang tiil, di ba? Same thing sa ilang time sa una mga kaigsunan, wala gabarog si Jesus Christ ani niya. Ang mga disciples bigay pa dyan, isa yung tiil. Kaya akong limpyuhan, wala mga kaigsunan. Si Jesus Christ mo'y nilingkod sa ubos. Facing their foot, mga kaigsunan. Mao na, mga kaigsunan, kung atong sundon rin, mga kaigsunan, even si Peter, ni-react siya. In verse number 6, Then cometh he to Simon Peter, and Peter said unto him, Lord, dost thou wash my feet? And verse number 7, Jesus answered and said unto him, What I do know, thou knowest not now, but thou shalt know hereafter. In verse number 8, Peter said unto him, Thou shalt never wash my feet. Nganong nakahisgot man si Peter ani? Nganong nakaistorya man si Peter ani? Namoy idea. Nakastorya si Peter ani, naka-voice out si Peter ani mga kaigsoon because iyang gitan-aw si Jesus Christ as his master. Ningon siya mga kaigsoon, Lord, pwede kay Ginoo, ikaw among master, ikaw among Lord. Dapat dili ko nimo hugasan sa akong tiil, no? Kay kanang kuan pagserbisyo man sa usa ka servant, di ba? Mo nay kanang kuan ni Peter mga kaigsunan kaniyang response ba. But ningon si Jesus Christ mga kaigsunan, ingon si Jesus Christ verse number 10, verse number 8, di ba ningon siya diha, Peter said unto him, Thou shalt never wash my feet. Jesus answered him and said unto him, If I wash thee not, thou hast no part with me. No, kanin si bugoy jud kani si Peter Kani si Peter ba nagid siya pagkakuan bitaw. Pag abot bitaw diri sa verse number 9, ningon siya, Simon Peter said unto him, Lord, not my feet only, but also my hands and my head. Bugoy gyud kayo kay ngano man ningon si Jesus Christ, hugasan ako imong tiil para na kay parte nako. Ana siya mga kani parte na gyud Jesus Christ. Lord, ayaw lang tiil, apila kung kamot ug ang para daghang kog parte nimo. Bugoy gyud kay si Peter ba nagid siya pagkasangguin, double sanguine gamay. Kay usually bitaw sa gospel, kasagaran nyo makit-an nga nistorya si Peter agad. No? Ingana mga kaigsunan. So, ambot ka sa reaction ni Jesus Christ ani mga kaigsunan. Pero bugoy jud kay si Peter. So, mao na mga kaigsunan, kaya nga naman, dili unta dapat hugasan ni Jesus Christ ang disciples' feet. No? But gibuhat ni Jesus Christ mga kaigsunan in verse number 13, 12. So after he had washed their feet and had taken his garment and was set down again, he said unto them, Know ye what I have done to you? Verse number 13, Ye call me master and Lord, and ye say well, for so I am. In verse number 14, For if I then, your Lord and master, have washed your feet, ye also ought to wash one another's feet. Verse number 15, For I have given you an example, that ye should do as I have done unto you. Grabe nga example nga giset ni Jesus Christ. And usa ka factor pod ani mga kaigsunan, nga
Kanon diri nga time nga gipakita ni Jesus Christ mga kaigsunan. It is because si Jesus Christ mo depart na sa ilaha. Dili na nila makauban si Jesus Christ. So unsay mahitabo mga kaigsunan, sila na lang mabilin silang kugalingon. Nya kinsa may muatiman nila. Di ba? Mao na ni set si Jesus Christ og example nga kung giunsa tamo pag-atiman, atiman na ninyo ang matag usa. Kay ngano man wala naman ko diri. Mao na ihang point ba? Mutaliwan naman ko, mubalik naman ko sa kumahan, biyaan naman tamo. Mao na mga kaigsunan gipakita even in the last time mga kaigsunan, grabe ang care, ang gugma sa Ginoo sa matag disciples. Gipakita gyud niya mga kaigsunan, giportray gyud niya ang love, ang compassion sa ilaha mga kaigsunan. Bisan usa ato si Judas, no? I do believe mga kaigsunan, usa sa gihugasan sa tiil si Judas, no? Gibuhat gyapon ni Jesus Christ mga kaigsunan, no? Kung ako ambot na lang. Kung ako siguro Ginoo, dili brush nga katong brush nga homo kong gamiton, steel brush. Syaro kay ikaw Judas ha. Ikaw abing la pala pa, di ba? Still kaya naman kibago ka mao nimo betray nimo, mao nimo baligya nimo, no? Kung unsang pinaka worst nga pwede mo buhaton, no, inig trapo sa tuwalya. Trapuhal pa kayo, kuskusan yung pinakakuan, di ba? Kaya nga naman, tao man ta, no? But ang gibuhat ni Jesus Christ, mga kaigsunan, grabe good mga kaigsunan, ang compassion ni Jesus Christ. That's why mga kaigsunan, sa tong kinabuhi mga kaigsunan, no? Gipakita ni Jesus Christ, dili lang kay ni para lang yun sa mga disciples. Kay kung unsa si Jesus Christ yung mga disciples, ingana po si Jesus Christ sa tua. No? He cared for us. Kaya nga naman mga kaigsunan, kung wala pa ni care ang Ginoo nato, dili gyud siya magpakamatay sa cross. Kung wala pa ni higugma ang Ginoo nato, dili siya magbilin siyang pulong. Kita mo'y bahala ta sa mangitag pagtuo diha. Di ba? Ingana mga kaigsunan, no? Kaya nga naman mga kaigsunan, in this last moment ni Jesus Christ, no? Iyang gipakita siya mga disciples, giunsa niya pag-atiman sila. And we need, dingon si Jesus Christ, mga kaigsunan, verse number 15, verse 14, if I then, your Lord and Master, have washed your feet, ye also ought to wash one another's feet. No? Love is the greatest motivation in this world. No? Wa siguro ta kabantay ana, pero mauna mga kaigsunan. Kay example mo yung ka nga, kwarta yung greatest motivation. Love gyapon, na love ka sa kwarta. Kung mayroon ka mga kaigsunan, ang success ang greatest motivation, dili. Kung mayroon ka success, ang greatest motivation, nahigugma ka sa praise. No? Kung mayroon ka mga kaigsunan, ang kagawasan or freedom, ang greatest motivation, dili mga kaigsunan, nahigugma kasi mo galingon. Now, in this world, mga kaigsunan, love is the greatest motivation. But sometimes, mga kaigsunan, kita mo express tag love, muhatag tag love, kung giunsa po ta pahigugma. There are some examples, mga kaigsunan, nga ako'y pakita ninyo, mga kaigsunan. Number one is si Adolf Hitler. Kailan man niya, no? Kato bitong nakadaog sa loto sa kuan, Manila. Kani siya ba? Oh. Kani siya mga kaigsunan, kung tanawon niyo ang history mga kaigsunan, grabe Jews nga gipamatayan niya. Pila ka milyon. No? Pila ka milyon mga kaigsunan. But nagtanaw ko siyang background mga kaigsunan, usa nga nakapabuild niya nga ingana siya mga kaigsunan, it is because of his father. Grabe kay ka tyrant, grabe kay ka stricto, permi sila mag-away siyang papa, permi siya ma-drop out sa school. In fact, mga siya, wala na siya katiwas og eskwela. No? Ang upbringing niya, mga kaigsunan, bati kayo. No? Bati kayo, guba kayo. Mao na mga kaigsunan, later siyang kinabuhi, nanay mga influence nga ni sulod, influence sa German, influence sa mga co-workers, mga kaigsunan, influence sa mga barkada, sa ihang pag-homeless, mga kaigsunan, daghan ng influence, pero dito ni nagsugod sa iyahang amahan. Mo na mga kaigsunan, no, there are times mga kaigsunan, or importante jud kayo mga kaigsunan, kung giunsa nato pagdala ang mga bata, ilagi nang madala ini kadagko. No? Bisan sa mga bata sa area, imong mga igsuon, imong mga manghod,
inyong mga anak, mga kaigsoon, kung giunsa pagdala, mga kaigsoon, madagi na nila, hantod silang pagdako. Mo bitaw ningon ang Proverbs, mga kaigsoon, train up a child in the way he should go. And when he is old, he will not depart from it. Nga naman, mga kaigsunan, tungod sa bati nga gugma nga yang na-receive. And on the other hand, mga kaigsunan, napoy usa ka tawo nga ginganlang og Mahatma Gandhi, no? Usa ni siya ka lawyer, usa ni siya ka basta taas ni siya posisyon, mga kaigsunan. And usa pud sa nakanindot niya, mga kaigsunan, kay ang iyang mama mo'y nagpakita niya sa real love sa iyang kinabuhi. That's why, mga kaigsunan, nga ang iyang impact sa mga tao, mga kaigsunan, about humanity, mga kaigsunan, iyang mga philosophies, ang iyang pag-lawyer, mga kaigsunan, nagamit yun niya. Because sa pagmold, sa pagigugma sa iyang mama. No? Sa pagigugma sa iyang mama. So, muna, mga kaigsunan, there are people nga laylahi o pagdako because giunsa sila pag-receive or giunsa sila pag-mold by love. Kung dili kay ka na mold sa gugma, mga kaigsunan, sa imong parents, diha palang daan, mga kaigsunan, don't expect nga kay bawgyud kang mo higugma pag-ayo sa ubang tao. No? Kung diha palang daan, mga kaigsunan, failed na ta sa sinugdanan, mga kaigsunan, but there are cases, mga kaigsunan, no? Nga ang mga influence nga naabot sa tuwa, mga kaigsunan, mo'y mudugang og factor. Kung nindot nga influence, broken family ka, pero nadala ka sa Sunday school, nadala ka sa church, and then it will change, mga kaigsunan. Pero kung dili ka broken family, mga kaigsunan, yan, nadala ka sa barkada, nadala ka sa bisyo, samot, di ba? Ingana, mga kaigsunan, because love is the greatest motivation. And Jesus Christ, mga kaigsunan, paid the price because He loved us. He was motivated by love. Mauna, mga kaigsunan, iyang gibilin, mga kaigsunan siya, mga disciples, atimana ninyo in town ang usag-usa. No? Atimana ninyo ang usag-usa. Kay ningon bitaw ang verse number 1, having loved His own which were in the world. Come to think of it, mga kaigsunan, kaning nga phrase. Nya, unsay gisulti sa sunod, mga kaigsunan, He loved them unto the end. Imagine, mga kaigsunan, sa kaninga phrase, mga kaigsunan, apil ka ani. Having loved His own which were in the world. He loved them unto the end. Grabe nga promise sa gugma, mga kaigsunan. Apil ta ani, mga kaigsunan. Apil ta sa hunahuna ni Jesus Christ ani, mga kaigsunan. Mao nang after sa mga sunod ani, mga kaigsunan, grabe nga agony. Grabe nga kasakit, mga kaigsunan. In fact, in the prayer of Gethsemane, mga kaigsunan, gi-share ni Brother Narciso sa prayer force, mga kaigsunan, gikuyog ni Jesus Christ si Peter, James, and John. And then nisulti siya, mga kaigsunan, that his spirit is extremely sorrowful. Grabe kaguol. Kaya nga naman, nakita na niya yung unahan, mga kaigsunan, nga digid. Kung sa tawhanon nga lawas, digid madala. No? Digid madala. Kung imog yung idigdip giun sa pag-torture si Jesus Christ, diha nimo mahibaw-an nga di gid lalim, no? Kaya atong nakitaan sa salida raman gagmay ra kay mga samad, no? Gagmay ra kay mga nang bunog, no? Pero kung imo idigdip, mga kaigsunan, diha makita nimo, no? Kung giunsa pag-torture si Jesus Christ. Pero gibuhat to tanan, mga kaigsunan, para sa pagpaula siyang dugo because He paid the price. Kaya nga naman gigugma taniya, mga kaigsunan. That's why, mga kaigsunan, no, we need to meditate the things nga gibilin sa Ginoo sa to, nga kinahanglan natong tanawon. No, the price of peace, mao si Jesus Christ. And now, mga kaigsunan, there are 3 things to look on Christ: compassionate, humility. Dili ba na grabe nga humbleness, nga even nga kinalasan na nimo nga kinabuhi, imo gihapon gihatag sa pagserbisyo. Dili ba na humility, mga kaigsunan, nga bisan sa kaybaw na ka, kinsan tawhana ang mobetray nimo, pero imo gihapon gihugasan niyang tiil. No? Mao na, mga kaigsunan, there are
things nga makita nato diri nga passage nga unsa tong angay buhaton sa gibilin ni Jesus Christ sa tua. Dili lang kay sa mga disciples, dili lang kay sa mga tao nga nakakita ni Jesus, but to us generally mga kaigsunan nga mga iyaha. Anak na magkata sa Ginoo. Amen? Usa ta sa kaning gisulti mga kaigsunan, having loved his own which were in the world. Which were in the world. Tulo kabutang na kinahanglan ta mo tan-aw. No? Tulo kabutang. Una mga kaigsunan is look up. No? Tan-aw sa taas. Mo gina pinaka first. Verse number 3 ningon siya diha, Jesus knowing that the Father had given all things unto his hands, and that he was come from God and went to God. Kana nga tan-awon nimo mga kaigsunan that Jesus Christ didn't die again after siyang pag-resurrection. Wala. Namatay si Jesus Christ once, and then after the third day, He rose again. Then pila ka adlaw siyang diri nagpabilin sa kalibutan para magpakita siyang mga disciples. Magpakita sa mga katawhan mga kaigsunan. More than 500, 400 witnesses nga nakakita ni Jesus Christ sa iyang flesh nga gikan siya na resurrected. Na ay print sa iyang kamot, na ay print sa iyang tiil, even si Thomas mga kaigsunan. Gipakita ni Jesus Christ unsa ang mga samad nga iyang nadatnan sa iyang pag-resurrect. To prove mga kaigsunan that the same body nga namatay is the same body who rose again. After ana mga kaigsunan, pila ka adlaw mga kaigsunan, in the book of Acts mga kaigsunan, kung tan-aw nato chapter number 1 mga kaigsunan, nga si Jesus Christ no ni ascend na sa heaven. No? And this time mga kaigsunan, this time, mga kaigsunan, ningon siya diha, mga kaigsunan, verse number 2, until the day in which he was taken up, after that he, through the Holy Ghost, had given commandments unto the apostles whom he had chosen. Verse number 3, to whom also he shewed himself alive after his passion by many infallible proofs, being seen of them 40 days, and speaking of the things pertaining of the kingdom. So taas kay nga adlaw nga si Jesus Christ nagpakita diri sa kalibutan, and many infallible proofs. Mga pruweba nga na-resurrect gyud si Jesus Christ. No? Kaya nga naman, there are people nga dili mo claim nga si Jesus Christ na resurrected. Kuha na daw to kanang frame up ba? No? Na uban ni claims mga kaigsunan nga dili tinuod ang resurrection. After then mga kaigsunan, in verse number 4, and being assembled together with them, commanded them that they should not depart from Jerusalem, but wait for the promise of the Father, which saith he, ye have heard of me. And then verse number 8, gitagaan na sila og gihabilin sa Ginoo. But ye shall receive power after that the Holy Ghost is come upon you. And ye shall be witnesses unto me, both in Jerusalem and in all Judea and in Samaria unto the uttermost part of the earth. Mao na mga kaigsunan, kaning phrase, kaning chapter, nagpasabot sa to mga kaigsunan, that our God, He is not dead. Ni ascend ra siya sa heaven. There are different things mga kaigsunan nga namatay kang ni adto kag langit ug ni ascend ra ka adto sa langit. Kaya nga naman mga kaigsunan, many thought mga kaigsunan nga namatay ng Ginoo karon. No, matay na si Jesus Christ, patay na si Jesus Christ karon, naa na siya sa langit. Dili nga na ang thought, ang concept mga kaigsunan, buhi si Jesus Christ karon ni adto siya sa langit. So mao na mga kaigsunan, there are always things and there are always reason mga kaigsunan nga pwede tang makatan-aw, makahangad diha sa Ginoo ug makapangayog tabang sa Dios. Kay ngano man mga kaigsunan, He is always caring for us. No? Pirmi siyang nag-care kanato mga kaigsunan. Same nga care nga iyang gibuhat sa mga disciples. No, ningon ang Bible mga kaigsunan, Jesus Christ is the same. Today, yesterday, and forever. Kung unsa si Jesus Christ sa mga disciples, ingana si Jesus Christ sa ato karon. Mao na mga kaigsunan, first thing we need to look up. No? Looking unto Jesus, mga kaigsunan, sa Hebrews, the author and the finisher of our faith. Di ba? Tanaw ta diya ni Jesus, mga kaigsunan.
No? Look up. No? Ingon siya mga kaigsunan, though dili man siguro nato siya karon makuyog face to face, but ningon siya nga dili ta mo pasagdan. I do believe kita naka-experience ta sa care sa Ginoo. Every time mula ka ta, every time natay trabaho, every time natay mga projects, natay mga dagko kayong giatubang, maka-feel ta sa care sa Ginoo. No? Wala man siguro nato siya nakita physically, pero ma-feel nato ang iyang lihok sa tong kinabuhi. If wala pa nag-care ang Ginoo sa tuwa karon, maabot ba ka ta karong adlaw? Mabuhi ba ka ta karong adlaw? Di ba? Kung wala pa care ang atong Ginoo mga kaigsunan, mahuman ba nato ang atong mga malampasan ba nato ang atong mga problema? Di ba? Nga na mga kaigsunan, maunang we need to look up. Promise sa Ginoo mga kaigsunan, tawag ako, call unto me, and I will answer thee, and show thee great and mighty things which thou knowest not. Karon nga wala si Jesus Christ nato physically. Pero He remind us, gibinlan ta niya nga first of all, look up. Ikaduha mga kaigsunan is, look to others. Look to others. John chapter number 13, verse number 5. After that, He poured water into His basin and began to wash the disciples' feet and to wipe them with the towel wherewith He was girded. And verse number 14, if I then, your Lord and Master, have washed your feet, ye also ought to wash one another's feet. Kita nga nahimong anak sa Dios mga kaigsunan, mga disipulo sa Ginoo, mga niluwas sa Dios mga kaigsunan. No? Sa kani nga last time nga gibilin sa Ginoo, usa sa mga gihatag sa Ginoo is we need to look sa matag usa. No? Kaya nga naman mga kaigsunan, kinsa may maka-encourage na to spiritually, di ba kita rapod? Kinsa may mas magtinabangay mga kaigsunan, di ba, ang mga anak sa Ginoo? Di ba? Kaya nga naman mga kaigsunan, maunay usa sa mga kasing-kasing sa Ginoo that we need to love one another. We need to love ang matag-usa mga kaigsunan. We need to care for each other. Kaya nga naman mga kaigsunan, di rin kalibutan na mga kaigsunan, this is not our home. No? Naaman siguro tayong mga igsuon, na tayong mga ginikanan, mga kaigsunan, but our spiritual family, kani, nasa church, nasa panglagdan sa Ginoo, usa sa mga anak sa Ginoo. Mao na mga kaigsunan, kung naay in-need ang usa sa parts sa family sa Ginoo, we need to care for it. Di ba? We are part of the body. We are part of the body. Now, kung ang atong lawas mga kaigsunan, no, na ay problema sa appendix. Problema na magyud kayo sa appendix, no? Dili ba na atimanon, no? Para dili magsakit ang whole body, di ba? So kung naay part sa atong ngipon nga magsakit ang atong ngipon, dili ba na pasagdan ra ba na nato nga para nga kay dili maapektuhan ang tibuok lawas, di ba? Everything nga nay mahitabo sa atong system, sa atong lawas, mga kaigsunan, mapiktuhan gyud ang uban. No? Kaya nga naman, part man na siya sa body. Bisan pa man mga kaigsunan, diri sa church, mga kaigsunan, each one of us is part of the body. No? Walay dako, walay gagmay. No? Walay mas labaw, walay pinakalist. No? We are equal in the sight of God and we are part of the body. And if someone needs some care, mga kaigsunan, some encouragement, mga kaigsunan, no? Kinahanglan na itong atimanon. Kinahanglan na itong tagaag pagtagad. In fact, mga kaigsunan, usa sa ministry nga gi-encourage sa Ginoo is to care for the widows. No? Sa mga balo. Mao na mga kaigsunan, we need to look to each other, mga kaigsunan. No? Atong tan-awon ang matag-usa, atong atimanon ang matag-usa, mga kaigsunan, how much more ang alagad sa Ginoo. No? How much more ang alagad sa Ginoo, mga kaigsunan. The one nga gitagaag taha sa Ginoo to be a shepherd in this flock. Mao na mga kaigsunan, no? If
Kinahanglag prayer ang matag usa, pray for them. Sayon na kay isulti nga I'm praying for you, mag-pray ko nimo. But at the end of the day, wa gid day ka kaampo. Mo reply na lang to imong igsuon sa pagtuo, mo reply na lang mo chat na lang to imong igsuon sa pagtuo mo na siya. Thank you for praying. Ya magununa ka tay sa ha. Nagpray ba ko ninyo? Murag wa man siguro. Di ba? Usahay mga kaisun, I take for granted na itong mga kaisun, pray for me kay nakoy exam. Pray for me kay nakoy application. Pray for me kay nakoy operation. Nga na ba? Nya, inig human, no? Human na successful na, nya inig reply, thank you for praying. Nya, usahay, murag makaunaw na ka, wa ka nagpray, pasalamatan ka, di ba? Murag mag-guilty, masata usahay. No? Thank you for praying, Brad. Thank you for praying, sis. Nya, wag yun ka nagpray. Nga na mga kaigsunan, so take time, no, to pray. Kung naa kay gamay mga kaigsunan, gana kay extra sa finances, help. No? Nga na mga kaigsunan, kay di man sana i-thank you sa Ginoo kung unsa imong gitabang mga kaigsunan, no mo balik gyapon na sa tuwa. Kay kung ato nang gibuhat sa pinakagamay sa part sa Ginoo, sa mga alagad sa Ginoo, sama ra gibuhat na nato sa Ginoo. No? Mao na mga kaigsunan, salamat Nins. Mao na mga kaigsunan nga, no? Importante kayo sa gipakita ni Jesus Christ, di lang kay tamutan-aw sa taas, ato pong tan-awon ang matag-usa. No? Dili tan-awon nga manghusga ta nila, dili tan-awon nga mang-down ta nila mga kaigsunan. No, because these are part of our family. No? Parte na sa itong pamilya. Kung naay one church member nga na-down during dapita, mga kaigsunan, dili na ito tiwasan, mga kaigsunan. He or she is part of our family. No? Ngayon, naman siguro tayong mga igsuon diri tanan, no? Naman siguro tayong mga igsuon, naman tayong mga ginikanan, mga anak ang mga uban. Kung na igsuon ni mo, no? Nakasa, nangulata sa silingan. Yan, iuli sa inyo ha. Nagigukod sa mga tao. Yan, ingnon sila, pagausay mo anak, kaya mo nang kulatahon. Pagausay mo igsuon, kaya mo nang kulatahon. Ato bang ihatag sa ila? Kulatahan na ninyo. Ato ba na ihatag sa ila ha? Ato ba nang tugutan nga buhaton na sa atong igsuon? Di ba? Dili. Same thing sa church, mga kaigsunan. We are not perfect. No? Ang church, mga kaigsunan, is a hospital sa mga wounded. No, dili ni place for the righteous. Dingon si Jesus Christ, I came not to call the righteous but sinners to repentance. Kung self-righteous ra kayong sa katao, mga kaigsunan, there is no place for him diri sa simbahan. Kaya naman, matarong na gud siya daan, di ba? No, one ay kinahanglan pang usbon sa Ginoo, wala na kinahanglan tarungon pa sa Ginoo. But kung kita mga kaigsunan, natay mga faults, natay mga sipyat mga kaigsunan, no? This is the best place for us. Kinahanglan tatarungon sa Ginoo mga kaigsunan. That's one of the thing mga kaigsunan that we need to look to each other mga kaigsunan. No? Kung na down, pray for him. Nga dili na niya usbon o dili pod niya nga kanang padayunon. Pray for her. Kung unsa man gani mga kaigsunan, no? Kaya nga naman mga kaigsunan, kana mga kaigsunan, dako na kay na nga part as a family, no? Look up. Look to others, mga kaigsunan. And lastly, look within. Look within. John chapter number 13, atong gibasa mga kaigsunan, about Jesus Christ sa iyang gibuhat sa mga disciples. Iyang gihugasan ang mga disciples, nakigkaon siya sa mga disciples for the last time. Nakigsap siya, panihapon siya for the last time. Siguro unsa kay emotion ani diri nga dapitan, no? Ang aura sa panihapon ba? No? Ang aura sa panihapon ani mga kaigsunan nga nangaon sila si Jesus Christ kay siya ang sa flesh, no? Kay na siya kaguol, kay mobiya na siya, no? Nya nangaon sila mga kaigsunan niya, napagyo dito sa kilid si Judas. So, unsa ka ang kanang emotion ani nga time. And in verse number 21 sa chapter 13, ningon pag siya when Jesus had thus said, he was troubled in spirit and testified and said, verily, verily, I say unto you,
that one of you shall betray me. In verse number 22, then the disciples looked one to another, doubting of whom he speak. Imagine na mga kaigsunan kung kaning tawhana si Judas. Nya mao ni nga pulong nga gibuhian ni Jesus Christ nga kay baw ko sultian ta mo. Nga usa ninyo mo betray na ako. Sila naglingiay na si Judas siguro nga na siguro si Judas no. Di na siguro mahimutang si Judas ani nga time sulong ano kay bawong ni Jesus. Ingani nga time mga kaigsunan so ang aura ang panihapon ni ani nga tayo mga unsa ka ang emotion nga ilang gi portray mga kaigsunan kay grabe nga mga tense, grabe nga kaguol no. But in verse number 14 mga kaigsunan, chapter number 14, grabe po ang promise nga gihatag sa Ginoo no. Chapter 14 verse number 1. Diri nimo ma-apply sa ilang sitwasyon ba nga grabe kayo ang ilang pagduda, grabe kayo ilang mga panghitabo, grabe kayo ang ilang mga emotions. But in verse number 14 ningon siya diri, let not your heart be troubled. You believe in God, believe also in me. In my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you, I go to prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you unto myself, that where I am, there ye may be also. In verse number 5, mga kaigsunan, Thomas said unto him, Lord, we know not whither thou goest, and how can we know the way? Verse number 6, Jesus said unto him, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father, but by me. No, di ba? Grabe kayo ka emotional in verse number 13. And then, pag verse number 14, na ang promise sa Ginoo. And then sa chapter number 14, ningon siya diha in verse number 16. And I will pray the Father, and He shall give you another comforter. Ningon siya diha mga kaigsunan, another comforter, that He may abide with you forever. In verse number 17, even the Spirit of truth, whom the world cannot receive, because it seeth Him not, neither knoweth Him, but ye know Him, for He dwelleth with you, and shall be in you. Dili lang kay look up, look to others mga kaigsunan, look within. Kinsa ang naa nimo? Kinsa ang naa nimo? Ingon ang Ginoo mga kaigsunan, I pray to the Father that He shall have another comforter. Ang kanang comforter kinsa man ni? The Spirit of truth. God, the Holy Spirit. Mga kaigsunan, in generations to generations mga kaigsunan, dili gyud ganahan ang Ginoo nga biyaan ta. In the Old Testament, they have the God the Father. In the time of the Gospels, they have Jesus Christ, God the Son. In our time, mga kaigsunan, we have God, the Holy Spirit. Dili gyud ganahan ang Ginoo nga biyaan ta. Mao na mga kaigsunan, kung feel nimo na ginusara ka, look within. Kinsa ang kauban nimo? Ningon ang Bible, mga kaigsunan, our comforter, the Spirit of truth, mga kaigsunan, verse number 26, but the Comforter which is the Holy Ghost, whom the Father will send in my name, He shall teach you all things, and bring all things to your remembrance, whatsoever I have said unto you. There are times in our life, mga kaigsunan, na sa Christian, usahay mo kalitlag abot ang pulong sa Ginoo sa itong hunahuna. Kanang night times, mga kaigsunan nga, dili ni mo memorize on gid siya, sabton lang nimo siya. No? Some of the verses, mga kaigsunan, kung makabantay mo, dili ko katuod asa. Pero kay bawo ko unsa ang mga verses. No? Kay, it's because, mga kaigsunan, tagsa-tagsa nato natay Holy Spirit. Siya ang mo teach nato. Siya ang mo guide nato, siya mo hatag nato remembrance sa pulong sa Ginoo kung unsay gisulti sa pulong sa Ginoo sa kana nga sitwasyon nga imong nagian karon. Mingana ang atong Ginoo mga kaigsunan, dili siya ganahan biyaan ta.
Even in His absence, sa God the Son, mga kaigsunan, He sent our Comforter, God the Holy Spirit. And He is the one living inside you and inside me. Nga atong kauban, matag-adlaw, mga kaigsunan, siya ang mo-comfort ka nato, siya ang mo-teach ka nato, siya ang muhatag og remembrance ka nato. Di ba? And if the time, dili nato siya tagaag pagtagad, diha na nga time nga mo-grieved ang Holy Spirit. Mag-uol ang Holy Spirit. Mag-uol siya nato, mga kaigsunan. Nga unta, kuyog man ta mong duha, pero nganong di man nimo siya atimanon. Nga unta, uban man ta mong duha, pero nganong dili man nimo siya tagdon. Kanang itong mag-asawa mo niya, wa mo'y tagad. Oh? Kung dili mo magtagad, di ba, dili nindot ang dagan sa kinabuhi. Ha? Usa mo balay, usa mo kusina, usa mo higdaanan niya, way tagad. Di ba? So, dili maayo. So, same thing sa Holy Spirit, mga kaigsunan, uban nato, no? Kauban nato, pero dili nato tagdon. Dili ta mo basa sa pulong, dili ta muampo. Way tagad, no? Mo-grieved ang Holy Spirit, mga kaigsunan. Mauna, mga kaigsunan, look within. Kinsa ang gibilin ni Jesus Christ. Dili ta biyaan ni Kristo, mga kaigsunan. Dili ta biyaan sa atong Ginoo. And until the day, mga kaigsunan, verse number 14, chapter 14, until the day nga mahuman ta diring kalibutana, unsa gyapon promise sa Ginoo? Verse number 3, and if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you unto myself, that where I am, there ye may be also. Grabe ang atong Ginoo, mga kaigsunan. Kung asa siya, didto po ta. Kung asa siya, didto po ta. Ingana ta kapilangga sa Ginoo. Nga dili ta niya biyaan. Dili ta niya biyaan. Mao na, mga kaigsunan, kaning tulo ka butang gibilin sa Ginoo sa atua. 3 things to look on Christ: compassionate humility, look up, look to others, and look within. Look within. Let us pray. Let's